Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Apurva. Ang kwento ay nagsimula sa isang simple at magandang dalaga na nagngangalang Apurva. Tinawagan nito ang kanyang nobyo na nagngangalang Pablo upang batiin sa kanyang idinaraos na kaarawan. Dahil nasa magkaibang syudad sila naninirahan sa kasalukuyan, buhat ng pagkakadestino ni Pablo sa kanyang pinapasukang trabaho ay napagkasundoan ng magkasintahan na si Apurva na lang ang magbabiyahe sakay ng bus papunta sa kanya upang magkasama na ipagdiwang ang napaka-espesyal na araw. Samantala, sa kaparehong ruta sa kabilang panig ng daan, makikita ang isang pulang kotse na napahinto na lamang dahil may nakaharang na mga malalaking sanga sa kalsada na kanilang tinatahak. Napagtanto na lamang ng mga sakay ng kotse na tinambangan na pala sila ng isang grupo ng gang na talamak na nanghaharang ng sasakyan sa nasabing lugar upang magnakaw. Ang nasabing gang na binubuo nila Soka, Jogno, Balti, at Shota ay hindi pa nakontento sa kotse na kanilang makukuha at nagawa pa nilang paglaruan ang mga may-ari na kanilang pagnanakawan bago nila tuluyang iligpit ang mga ito ng walang kalaban-laban at tuwang-tuwa pa na animoy parang laro lang sa kanila ang pagtapos ng mga inosenteng minalas na napadaan sa lugar. Hindi nagtagal habang ginagamit na nila ang nakuha nilang sasakyan ay nagkataon na napadaan ang bus na sinasakyan ni Apurva. Nang makita ng mga lalaki na punong-puno ng mga pasahero ang pangpublikong sasakyan ay dito na nila napag-isipan rin na biktimahin ang mga ito at nakawin ang lahat ng kanilang mapapakinabangan. Inakala ng driver ng bus at ng mga pasahero na simpleng away kalsada lang ang nangyayari dahil sa ginawang pag-overtake kanina, kaya nakuha pa nilang lumaban, subalit nang magsimulang magpaputok at tinapos ni Jogno ang driver ay dito lang napagtanto ng mga pasahero kasama na si Apurva na nasa mapanganib na pala silang sitwasyon. Lahat ng kanilang mga pera, alahas at mga mamahaling gamit ay walang pakundangan na sinamsam lahat ng gang. Dahil sa pagkataranta ay agad na ikinubli ni Apurva ang kanyang engagement ring at cellphone sa ibabang sahig ng bus para hindi ito makuha ng mga magnanakaw na gang. Subalit dahil nagkataon na tumawag si Pablo ulit sa kanya ay narinig ito ng isa sa mga lalaki at mabilis na dinampot sa ilalim. Kinausap ito ng kawatan na si Soka at sinabing busy ang kanyang nobya sa pagbibigay ng aliw sa kanila kaya hindi siya nito makakausap sa ngayon. Nang tuluyan ng mapansin ng mga kawatan na ito ang espesyal na kagandahan na mayroon si Apurva ay dito na nila napagplanuhan na isama paalis ang dalaga. Humingi ng saklolo si Apurva sa mga kapwa niya pasahero sa nasabing pampublikong sasakyan, ngunit ni isa man lang sa mga ito ay walang nagmalasakit na tulungan siya. Tuwang-tuwa na binatap palabas ng bus ng mga lalaki si Apurva. Sinubukan pa niyang magpumiglas ng magpumiglas pero dahil sa dami nila laban sa nag-iisang siya ay wala rin siyang nagawa ng tuluyan na siyang naisakay ng mga ito sa ninakaw na kotse. Hindi tumigil sa pagtawag si Pablo sa telepono pero dahil sa walang Apurva na sumasagot sa kanyang tawag ay dito na siya nagsimulang kabahan ng sobra. Dinala ng mga walang pusong gang si Apurva sa isang liblib na abandonadong nayon kung saan nagtatawanan pa siyang ipinapasok ng mga ito sa isang lumang bagon ng tren. Sinubukan niyang magbakasakali na magmakaawa sa mga ito ngunit sukdulan talaga ang kasamaan ng mga lalaki at hindi mapagkakaila na hindi sila nakakaramdam ng kahit kaunting konsensya. Kinuhanan siya ng video habang sinisimulan na siyang paglaruan ng mga ito kasabay ng paunti-unting pagkapa sa kanya. Mababatid na tila bago tuluyang lapastanganin ay balak muna siyang gawing katuwaan ng mga ito. Sa ilang sandali ay natabig ni Apurva ang cellphone na ginagamit sa pag-record. Dahil rito ay nainis si Chota kaya agad siyang sinapak nito na agad na nagpatulog sa kanya. Buhat nito ay nawalan tuloy ng interes ang buong grupo dahil ayon sa kanila ay mas masarap sana kung pumapalag ito habang ginagawa na nila ang kanilang nais.
Napag-isipan nilang pagporsyentuhan muna ang kanilang mga nanakaw sa araw na iyon habang hinihintay nilang magkamalay ulit ang dalaga. Habang nagdiriwang sila sa kanilang mga nakuhang mga pera at mamahaling gamit ay may hindi inaasahang lalaki ang napadaan sa lugar. Napagdesisyonan na rin nilang isama ito sa ililigpit mamaya kapag natapos na silang makapagparaos kay Apurva. Mabuti na lamang ay mayroong malasakit ang lalaki at pilit nitong tinapik ang dalaga para magising na ito. Habang pinag-uusapan ng tatlo kung sino ang mauuna at umiigib naman ng tubig si Chota na gagamitin sana para gisingin na siya ay tahimik na silang sumalisi ng palihim para makatakas. Tumakbo sila ng sobrang bilis sa gitna ng maladesyertong lugar. Alas-malasan na ang natahak pala nilang direksyon ay dito rin ang daan sa igiban ng tubig kaya hindi inaasahang nagkabungguan sila nito. Siya ay mabilis na kinuha ng lalaking ito habang ang matandang kasama niya sa pagtakas ay hindi na siya nagawa pang tulungan dahil sa matinding takot. Binatak siya nito pabalik sa iba nitong mga kasama. Sa ganitong sitwasyon na nakasalalay na muling malalagay sa alanganin ang kanyang sarili ay ginamit na ni Apurva ang kanyang buong lakas para makawala sa pagkakadakma sa kanya. Ginamit niya ang bakal na pang-igib ng tubig para paghahampasin ito ng walang tigil. Hindi niya ito hinintuan hanggang sa magkadurog-durog ito. Nang marinig ng tatlo ang eko na nagmumula sa kanyang pagigil na pagsigaw ay agad na napabalikwas ang mga ito sa kanilang inuman at natuklasan nila na nakatakas na siya. Antimano ay agad nilang hinanap ang kanilang kagrupo at dito natuklasan nila ang sinapit nito. Walang tigil na nagtatakbo nang nagtatakbo si Apurva. Bagamat hindi siya inabutan ng mga lalaki ay hindi niya naman magawang makahanap ng daan paalis dahil nagmistulang isang malaking maze ang lumang nayon na nagdulot ng kanyang pagkaligaw at kamuntikan pang mahulog sa isang malaking balon. Naisipan niya na magandang magtago dito pero dahil narinig niya na sinusuyod na ng mga lalaki ang buong paligid ay pansamantala na nagtago muna siya sa isang sulok habang ipinapanalangin na sana ay hindi siya matunton ng mga ito. Nang minalas na nahanap ng grupo ang matanda ay inakala nila na ito ang tumapos sa kanilang kasamahan. Walang nagawa si Apurva nang pinagbalingan ito ng nasabing gang at kalaunan ay tinapos na ito sa pamamagitan ng isang putok. Hindi tumigil ang grupo at nagpatuloy sila sa paghahanap sa kanya. Nang saktong umalis sila ay nagkataon na nag-alarm ang cellphone ng matanda kaya agad itong kinuha ng dalaga para magamit pang tawag ng tulong. Tinawagan niya si Pablo at sinabing kinuha siya ng isang grupo ng kalalakihan patungo sa isang abandonadong nayon. Nagpahayag naman ang nobyo na gagawin nila ang lahat para mahanap siya subalit inabot na siya ng gabi sa lugar dahil sa mabagal na pag-aksyon ng kapulisan na para bang hindi nila siniseryoso ang sitwasyon. Bukod sa patuloy siyang tinutugis ng tatlong lalaki ay nawalan pa siya ng signal at nahulog sa tubig ang gamit niyang cellphone. Sinubukan pa niyang kuhanin sana ito ngunit dahil sa lalim ng tubig ay nabigo siya at mayroon pang dumating na isa sa mga lalaki kaya dagli siyang nagkubli sa pinakagilid ng balon. Mabuti na lamang ay hindi ito masyadong nagbigay ng atensyon sa pagtingin sa ilalim kaya hindi niya nakita ang nagtatago na dalaga. Hinintay niya itong umalis at nang kanyang makumpirma na wala na ito ay dagli siyang umakyat dahil sa sobrang pangangalay. Naging maingat siya at tahimik sa kanyang mga bawat paghakbang para hindi siya matunton ng mga lalaki na mapaghanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa pagtugis sa kanya. Habang nagtatago sa mga kasulok-sulukan ng mga lumang pader ay nagkataon na sa damuhan ay nakapulot siya ng karit na ginagamit sa pag-ani. Ngayong mayroon na siyang magagamit na sandata na pangdepensa sa sarili ay nagsimula na siyang tumakbo para humanap ng daan paalis. Subalit sa hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isa sa mga lalaki na si Balti at Animoy tila naka-jackpot ito sa tuwa dahil masusolo niya ng mag-isa si Apurva. Kagad naman na nagpanggap ang dalaga na payag na siya sa nais nito, palihim niyang ikinubli sa likod ang hawak niyang armas kasunod ng pagbaba niya sa kanyang pangibaba. Habang nagagalak na kinakapa at dinudukot ng nakangisi na kawatan ang kanyang hiyas ay dito na ito sinimulang sugurin ni Apurva sa pamamagitan ng pagpuntirya sa kanyang malaking tiyan kasunod ng pagputol sa kanyang junjun. Mabilis itong bumulagta at kinuha ni Apurva ang dala nitong flashlight bago umalis.
Dahil sa mga pagsigaw ng kawatan ay napalapit agad sa kinaroroonan ang dalawa nitong kasamahan. Hindi mapakali ang dalawa sa paghahanap. Tila hindi inasahan ng mga ito na isa-isa silang mauubos ng dahil lang sa nag-iisang babae na napagtripan nilang dakpin. Sa puntong ito ay para bang lumalabas na bumaligtad na ang sitwasyon dahil ang kaninang iyakin na dalaga ay bigla na lang tumapang ng kanyang mapagtanto na sa halip humanap ng daan paalis ay mas mainam kung tatapusin niya muna ang mga salot sa lipunan na mga ito. Nagawa niyang malinlang ang isa sa mga lalaki na si Jugno, sadya siyang nagpahabol dito at nang inaakala na ng kawatan na makukuha na niya ang dalaga ay nagulat na lang siya sa patibong nito na agaran niyang ikinahulog sa balon. Dito na ito walang tigil na binagsakan ng mga malalaking bato ni Apurva hanggang sa dumating sa pagkakataon nang makita ito ni Sokka ay durog-durog na ito at hindi na makilala pa. Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa at muli siyang bumalik sa nanghihina na si Balti at walang pakundangan na rin niya itong tinuluyan. Nang marinig ng natitira na si Sokka ang sigaw nito ay agad siyang nagtungo sa kanilang ninakaw na sasakyan kung saan nagpaulan ito ng sunod-sunod na putok ngunit nang inakala niya na wala sa loob si Apurva ay dito na siya sinurpresa nito ng mabilisang pagbangga na may kasama pang pagwasiwas sa kanya na tila ginawa lang siyang insekto nito na nakaharang sa daan. Gayunpaman sa kabila ng mga tinamo nito ay wala pa rin itong balak na hayaang makaalis ang dalaga. Dahil sa panghihina at buong araw na walang kain si Apurva ay unti-unti na itong nauubusan ng lakas. Naniniwala siya na kung tatahakin niya ang riles ng tren ay mahahanap na niya ang daan papunta sa bayan, ngunit lalong hindi naging madali ang lahat dahil matagumpay nang nakasunod ang kawatan. Pilit siya nitong pinagdadakma at sinasama muli paalis, kaagad siyang pumalag sa gustong mangyari nito. Nagawa niyang makapiglas muli at dito na niya ito hindi hinintuan ng pagbato hanggang sa kanilang marinig na lang na mayroon ng parating na tren. Naisipan ng walang pusong lalaki na kung hindi niya maaangkin si Apurva ay isasama na lang niya ito sa kabilang buhay. Nang ilang segundo na lang ay tuluyan ng sasalpok ang tren ay maswerte na nakagat niya ito kaya nakaligtas si Apurva sa rumaragasang sasakyan. Nang mabunyag sa dalaga na maswerte pa palang nakaiwas ang lalaki ay nakangiting dumampot si Apurva ng napakalaking bato at siya na mismo ang tumapos sa walang kwentang ito. Sa pagtatapos ay nakarating siya sa isang istasyon kung saan dito na siya humingi ng tulong. Nakarating na rin ang nobyo sa lugar ng pinagdalhan sa kanya ng gang at muli silang nagkausap sa telepono. Special shoutout kay Cookboy TV, kay Emily Galvez ng Santa Ana, Bulacan, kay Bong Patagatay, kay Mary Joyful Dinawanaw, at sa huli kay Bogard Kaingin. Kung umabot po kayo hanggang dito at nagustuhan ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.